Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Muli po tayo naririto sa ating pong pagninilay ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. Muling malaking kagalakan at isang malaking pribilehyo na muli tayo po ay magkasama-sama sa ganitong platform upang ating pong pag-aralan, pagnilayan, at magharap po tayo ng refleksyon sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. At tunay na napapanahon po pa mga kapatid ang pag-aaral natin o pagninilay natin sa mga salita ng ating dakilang Panginoon. Since that we are on the second day of Holy Week, tandaan, ngayon nga po ay araw ng Martes, or we call it Holy Tuesday. And pag-aaral po natin ngayon o pagninilay po natin ng salita ng Diyos ay napakahalaga upang sa ganoon ma-remind po tayo sa mga bagay na dapat po nating gawin as Christian, o kung hindi pa man po tayo mananampalataya ng ating dakilang Panginoon. Ito po ay makapagdudulot po sa atin upang atin pong maunawaan or magkaroon po tayo ng desire to know and the Word of God. Dahil alam po ninyo mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, everything that we have, lilipas po ito, mawawala po ito. But if we have the Word of God, and if we have a real relationship with the Lord, ito po ay maglalast eternally. Kaya mga kapatid, hayaan po ninyo na imbitahan ko po kayo muli sa isang panalangin upang nasa ganon ay atin pong masimulan ang pagdinilay po natin ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. At muli po, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Lino Magtibay ng Father's House of Europe dito po sa Italia. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami at nagpupuri po kami, Panginoon, sa pangalan mo sapagkat sa umagang ito ay kami muli mong tinipon through this platform upang aming po pagnilayan ang iyong mga salita. Panginoong Diyos, itinataas po namin na sino mang maaabot, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon, tunay o Diyos, na makasumpo po sila ng pagpapala, Panginoon. Itinataas ko po, dinadalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na magbukas ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang amin pong maunawaan ang iyo pong mga salita. At upang nasa ganun, O Lord God, ay may sa buhay po namin ito, Panginoon. Tunay o Diyos na ang pag-isinabuhay po namin ang iyo pong mga salita, Panginoon, ay meron po kami, Panginoon, pagpapala ng buhat po, Panginoon, sa iyo. Kaya po, Panginoon, tinatas po namin, dinadalangin po namin ang mga bagay nito sa matamis na pangalan ng iyong anak niya, si Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen. At katulad po ng nasabi ko, mga kapatid, ngayon po ay pag-aaralan muli natin ang pagninilayan po natin ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. So atin pong pagnilayan at atin pong ang teksto po natin ngayong araw na ito ay buhat po sa aklat ng mga awit o Psalms, sa Book of Psalms. At ito po ay matatagpuan natin sa chapter 1, verses 1 to 6. At ganito po ang sinasabi: Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that the sinner takes, or sit in the company of the mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and whose meditate in his law day and night. That person is like a tree planted by the stream of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Not so the wicked. They are like a chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinner in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Panginoon po ang magpala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po dito, mga kapatid, anong mapalad
ang mga tao na hindi lumalakad sa hakbangin o sa daan ng mga masama. Sabi po dito, "Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way of the sinner or take or sit in the company of the mockers." Sabi po ng banal na kasulatan, sabi po dito ni Haring David, mapalad ang mga tao na hindi lumalakad sa hakbangin ng mga masasama o hindi nakikinig sa payo ng mga makasalanan or hindi nakikiisa sa daan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Bakit? Bakit ganito yung pagkakasabi dito? Sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo'y lumakad doon sa palatuntunan ng ating dakilang Panginoon. Kaya sabi po niya doon sa verse 2, "But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night." I remember po mga kapatid, in the book of Joshua chapter 1 verse 8 and 9, sabi po doon ay ganito, "Do not depart this book of the law from your mouth, meditate it day and night, so that you may be careful to do what written on it, so that you may prosper. Whatever you go and whatever you do, you may prosper." So, um, ang pagninilay po natin sa salita ng Diyos ay makatutulong po o tumutulong po sa atin upang magawa po natin ng maayos yung kalooban ng ating dakilang Panginoon. Meron pong itinurong panalangin ng ating dakilang Panginoong Hesus nung siya ay nagmi-ministry dito sa ibabaw ng lupa. Sabi po niya doon sa panalangin, "Ama namin, nasa sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating ang iyong, sambahin ang ngalan mo, dumating ang iyong kaharian, gawin ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa." So that is the reason why the writer of this song and almost the writer of ng Biblia ay sinasabi po doon that we need to meditate His law, because it is impossible for us to do the will of God without knowing or meditating His Word, mga kapatid. Kasi hindi naman po pwede na ginagawa natin ang isang bagay based in our own preference. I mean, kasi alam niyo po, ito ay pinagkakamali ng karamihan sa ngayon. They do things, they thought that they are doing things for the Lord. But unfortunately, that is not what the Lord is commanded us to do, mga kapatid. Kaya ano sabi dito, meditate on His law day and night. Bakit? Sabi po doon sa verse 3, that the person is like a tree planted by the stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prosper. Ang sabi po ng Biblia, sabi po ni Haring David dito sa awit niyang ito, ang tao na pinagninilayan palagi ang salita ng Diyos, sinasagawa, isinasabuhay ang salita ng Diyos, ay katulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng batis. Alam niyo po ba yung batis? Tabi po ng tabi ng ilog or tabi ng lugar na kung saan may dumadaloy na tubig. At ang sabi, ito'y nagbibigay ng bunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang mga dahon ay hindi matutuyo at anuman ang gawin ng taong ito ay pinagpapala ng Diyos, mga kapatid. So, nandun po pala yung pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay kapag ating minemeditate, ating isinasabuhay ang kanyang mga salita, nandun yung pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Tingnan po natin ito. Kahit anong pong sipag natin yung mga tao, kahit po anong gawin natin. Di ba may kasabihan nga tayong mga Pilipino, araw at gabi nagtatrabaho tayo, pero bakit kulang? Alam po ninyo, our strength, yung pong effort po natin is not enough,
mga kapatid. But if we have Christ, if we have the Word of God in us, mga kapatid, alam niyo po kahit natutulog po tayo, ang pagpapala po ng Diyos ay dumadating, mga kapatid. Bakit? Sapagkat siya po ang Diyos ng pagpapala. Siya po ay higit sa sapat, mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos ay higit sa sapat, mga kapatid. Kung atin pong pag-aaralan, atin pong napagninilayan palagi ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. Pero anong sabi naman doon sa mga wicked, doon sa mga masasama? Ngayon, maaari sabihin nyo, hindi ako yon, hindi ako yung masamang iyon. Let us see, sino ba yung taong tinutukoy na masasama dito? Those people na masama, ito yung mga tao na walang Kristo o yung mga tao na hindi binibigyan ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay pag-aralan. Ito yung mga tao na walang panahon para sa gawain ng Panginoon. O ito yung mga tao na wala nang inisip maliban sa kanyang sarili lang. At hindi niya inuuna ang ating Panginoon. Minsan, sasabihin, Pastor, ako nagtatrabaho para sa aking pamilya. That is correct. But before our family, kasi po mayroong bagay na ganito, it is God, our spouse, our children, mga kapatid, yung pamilya natin, at yung ministry, pinakahuli po yung ministry. What I mean is, above all things, dapat po nauuna palagi ang Diyos. Why? Because God is the source of our strength. So kahit ano pong gawin natin, wala po tayong magagawang anuman, hindi po tayo magkakaroon ng pagpapala. Hindi po tayo makakaranas po ng pagpapala ng Panginoon kapag hindi po natin inuna ang Panginoon. Hindi ko po sabi po ito ng Bible. Tingnan niyo po, sabi dito, yung verse 3, balikan po natin. That the person is like a tree planted by the stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prosper. Hindi po sa Pastor Dino nagsasabi nito, this is what the Bible is saying, this is the Word of God, mga kapatid. Yan po yung pangako ng Diyos. But yung pong masama, sabi po dito, not so the wicked. They are like the chaff that the winds blow away. Ano po ba yung chaff? Alam po ninyo sa amin doon sa Pilipinas, sa Batangas. I don't know sa iba pong mga probinsya ng Batangas. At sa amin, ibang probinsya ng Pilipinas. But doon po sa amin, ang tawag po, yung pong chaff, ito po yung ipa. Yung pong ipa, ito po yung parang, kumbaga doon sa palay, ito yung walang laman. Na kapag nilagay sa bilao, tinatahi po yung bilao, ay pag umihip yung hangin, siya yung nadadala. So, ibig sabihin, this kind of people, the wicked is like a chaff na walang laman. At sabi dito, they like the chaff that the wind blows away. Therefore, sabi niya, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinner in the assembly of the righteous. So, makita-kita natin, mapapahiwalay, sapagkat yung pong wicked, yung masama, ay wala pong parte, wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. At yung verse 6, sabi po dito, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. So sabi po, minamasdan, ginagabayan, pinapatnubayan ng Diyos ang landas ng matuwid, subalit ang masama ay patungo sa kanyang kapahamakan. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, sa maiksi po nating pagdinilay, ang akin pong nais ay ipaalaala sa bawat isa mga kapatid. In everything we do, we need to do it based to the Word of God. And our goal every day is to delight the name of the Lord, to honor and glorify the name of the Lord, mga kapatid. Every morning, let's have at least 5 minutes in our time to pause and pray and ask God forgiveness and ask God for His guidance. And let us meditate
His Word. Sapagkat alam niyo kapag minemeditate po natin ang mga salita ng ating dakilang Panginoon, it will give us victory. It will give us freedom. It will give us rest, mga kapatid. At masasabi natin, yung buong maghapon ay nagtagumpay tayo. Why? Because the banner of God, the banner of Christ is within us, mga kapatid. Tandaan po natin ito. Yan po ang pangako ng ating dakilang Panginoon. Kaya po sa araw na ito, today is Holy Tuesday. We call it Holy Tuesday because we commemorating the great sacrifice of Christ on the cross, mga kapatid. So, hangad ko po na please pause and pray and meditate and have a reflection and ask forgiveness. Ask forgiveness to the Lord. Saan ba ako maghihingi na kailangan mo ba pumunta sa isang tao at mangumpisa? No, you can go directly to the Lord and ask Him, have mercy to us. Diba? Yun po ang ating hingin sa ating dakilang Panginoon. Let us pray. O Father God, we praise you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at sa pagmamahal mo, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo pong ipaalala at ipaunawa sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Tunay, O Diyos, na nakakalimot po kami, Panginoon, na pagnilayan ang iyong mga salita. Ngunit salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito, sapagkat muli po kaming na-remind upang amin pong i-meditate, pagnilayan, at amin pong magkaroon po kami ng reflection sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, itinataas po namin, Panginoon, na kami po samahan mo, ingatan mo po kami, Panginoon, at ibigay mo po sa amin, Panginoon, ang kaliwanagan ng aming pag-iisip. Help us, O Lord God, to desire your word every day, O Lord God. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid, sa atin pong pagsasama-sama at pagkita-kita, at atin pong muling pagninilayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon sa susunod po nating video, mga kapatid. Maraming salamat po. Muli, ang inyo po kapatid sa pananampalataya, Pastor Lino Magtibay po ng Potter's House of Europe. Maraming salamat po.